Maraming nagtatanong mga tol kung bakit kinailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos na mangutang noon sa World Bank at International Monetary Fund kung may mga ginto pala ito at bakit hindi pa ito gamitin ngayong kasagsagan ng pandemya. Sa mga hindi po nakakaalam, una, naka-time deposit ang mga assets ni Pangulong Ferdinand Marcos ng 50 years, simula 1950s hanggang year 2000. Pangalawa mga tol, noong 1971, pinatigil ni US President Nixon ang convertibility ng gold sa dolyar. Kaya napalitan ng Bretton Woods Gold Standard System ng Petrodollar Fiat Currency System. Ang event na ito ay tinatawag na Nixon Shock. Dahil dito, nawala sa gold standard ang mga currencies at nakontrol ng buong mundo ng kanilang petrodollar industry deal kasama ang Saudi Arabia. In short mga tol, ang mga gold reserves ni Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi magamit para makapag-imprenta ng pera dahil inalis ang ginto sa world market. Pangatlo mga tol, alam ng World Bank na maraming ginto si Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil isa si Pangulong Marcos sa nagpahiram ng mga tonel-toneladang mga ginto sa iba't ibang bansa para maaprubahan sila sa Bretton Woods system na nagre-require ng gold reserves para makapag-participate sa kalakalan. Maraming mga bansa ang walang ginto dahil pinagnanakaw nila Hitler at Yamashita noong kasagsagan ng World War II. Ito ay mahigit 950,000 metric tons na nagkataon namang sa Pilipinas pinagbabaon ng mga sundalong Hapones ang mga kayamanang ito sa utos ni General Tomoyuki Yamashita. At ang iba dito ay naisafety ni Pangulong Ferdinand Marcos para magamit sa pagunlad ng ating bansa. Maraming nagsasabi mga tol na bumalik lang ang mga gintong ito sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ang tinatawag sa Biblia na the land of Ophir o tinatawag na the land of gold simula pa noong kapanahunan ni Haring Solomon na kung saan ang iba't ibang bansa ay dumadayo sa Pilipinas upang manguha ng mga ginto. Nagkataon ba ang mga pangyayaring ito mga tol? O talagang ito talaga ang plano ng Diyos para sa ating bansa? At ginamit ng Diyos si Pangulong Ferdinand Marcos para mapangalagaan ang mga kayamanang ito. Ang mga gold assets na ito na hawak ni Pangulong Marcos ay pinaghati-hati niya at ipinahiram sa mahigit 170 na bansa para makwalify sila sa gold standard requirement. In short mga tol, bayani si Pangulong Marcos sa kanila. Pero ang pakinabang naman ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanila ay ang mga interes ng mga gintong ito. Noon, kumikita ang mga ito ng $35 per ounce. Ang 1 ounce ay equivalent to 28 grams. At isang metric ton is equivalent to 35,000 ounces. Imagine mga tol, kung magkano kinita ng 7,000 metric tons at 192,000 metric tons of gold na 30% commission na tinanggap ni Pangulong Marcos at Father Antonio Diaz mula sa Tajayan Talyano Royal Family noong 1949. At ipinagkatiwala din ng Talyano clan kay Pangulong Ferdinand Marcos ang kanilang mahigit 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas na mahabang panahon, ang $35 per ounce ay naging $1,943 per ounce. Matatandaan na isa sa mga ibinintang ni Cory Aquino kay Pangulong Marcos ay yung mga property niya sa New York. Pero nung nag-undergo ng trial court si Ginang Imelda Marcos sa New York, ay acquitted po siya. Ibig sabihin, hindi po nakaw o kwento lang ang mga kayamanan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa New York at sa iba't ibang bansa, kundi pawang totoo ang lahat ng mga ito dahil may katibayan na mga original documents na ipinakita si Ginang Imelda Marcos sa korte. At lahat ng mga dokumentong ito ay binusisi husto ng korte bago idineklarang not guilty ang pamilyang Marcos sa mga kasong ipinagsasampa ng administrasyon ni Cory Aquino gamit ang PCGG. Pagbalik ni Ginang Imelda Marcos sa Pilipinas, matapos ibasura sa Amerika ang tinaguriang Trial of the Century, ay lumapit agad si Ginang Imelda Marcos sa Senado ng Pilipinas at nakiusap na kung maaari, tulungan siya na makapag-set up ng mga trustees sa gobyerno para mailagay ang mga assets ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kustodiya ng Pilipinas. Kasi alam niya
na ito'y pinag-iinteresan ng mga global powers sa iba't ibang bansa. At para na rin magamit ang mga interes ng mga kayamanang ito para sa sambayanang Pilipino. As usual mga tol, tinanggihan lang ito ng mga dilawang nag-aari sa gobyerno sa panahong inilapit ito ni Ginang Imelda Marcos. At para may sakatuparan ng mga ito, ay tumakbo siya sa pagkapangulo noong 1998. Ngunit bigla itong umatras dahil may mga banta na dadanak ang dugo pag ipinagpatuloy niya ito. Kaya napaiyak na lamang siya at para walang gulo ay hindi na siya tumakbo bilang pangulo ng ating bansa. 3 taon ang nakalipas, noong 2001, nilimas ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos na nakalagay sa 2 gusaling ito sa New York. Ilang araw bago ito papagsakin ng mga kasabwat ng deep state o mga elites sa gobyerno ng Amerika ay may mga nagpatotoo na nakita nilang inaakot ng mga truck ang mga tone-toneladang ginto at mga iba pang precious metals sa ilalim ng 2 gusaling ito sa New York. Inireport din ng mismong New York Times Magazine na bago gumuho ang 2 gusali ay nakita na sa mga surveillance cameras na ilang araw bago ito pabagsakin ay nilimas na ang mga ginto sa vault nito ng mga truck. At ayon din sa mga mananaliksik ay alam ni President George Bush na mangyayari ito. 1 linggo pagkatapos ng insidenteng ito, sa isang press conference ay tinanong si President Bush kung anong bansa ang pinakamayaman sa buong mundo. At agad siyang sumagot ng walang pag-aalinlangan na ang Pilipinas. Bakit niya nasabi mga tol na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong mundo? Dahil alam niya na pag-aari ng Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga kayamanang nilimas sa 2 gusaling ito. Di nyo ba napapansin mga tol? Year 2000 din nag-fully matured ang mga trust accounts ni Pangulong Ferdinand Marcos. So ano talaga ang malalim na dahilan kung bakit plinano ang pagwasak ng 2 gusaling ito na mismong sa kaarawan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos, tinaon ng deep state ang planong ito. Simple lang ang dahilan mga tol. Tapos na kasi ang 50 years time deposits ng mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang mga bansa. Simula 1950s hanggang year 2000. Ibig sabihin, dapat na magsipagbayad ang mga bangkong ito ng mga interest o return on investments na kinita ng mga asset accounts ni Pangulong Marcos simula pa noong 1950s. At take note mga tol, 1965 lang naging presidente si Pangulong Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, ang matured bank deposits ni Pangulong Ferdinand Marcos na physical metal assets ay kumita na ng sobrang lalaking mga interes. At ang lahat ng ito ay nakalagay na sa kanyang last will and testament na para talaga ito sa sambayanang Pilipino. At pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na makita kung nasaan napunta ang mga libo-libong metric tons na mga ginto at maraming mga nagsasabi mga tol na ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ginagamit bilang reserves ng Federal Reserves ngayon. Sa mismong video na ito, makikita natin na umamin ng Federal Reserves na wala silang mga physical na mga ginto simula pa noong 1934. Gold certificates lang ang ginagamit nila o mga perang dolyar na papel na nakalagay lang sa certificate ang value. The Federal Reserve does not own any gold at all. We have not owned gold since 1934. What appears on our balance sheet is gold certificates. At ayon din sa website mismo ng Federal Reserve, inamin nila na wala talaga silang sariling ginto simula pa noong 1934. Na ang mga ginto na kanilang ginagamit ay property ng iba't ibang account holders ng US government, central banks, at foreign governments. Ayon sa website nila, ay 5% lang ang ginto na galing sa Amerika. At ang 95% sa mga ito ay galing sa iba't ibang bansa na inilagay lang o ipinagkatiwala lamang sa kanilang kustodiya. Isipin nyo mga tol, ang Federal Reserve ang tumatayong central bank ng buong mundo dahil lahat halos ng commercial banks ay may account sa kanila at kontrolado nila ang ekonomiya ng lahat ng mga bansa. Pero wala pala silang sariling mga ginto. Ibig sabihin, ang totoong nagpapatakbo ng ekonomiya ng buong mundo ay walang iba kundi ang mga account holders o mga may-ari ng mga gintong ito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Federal Reserve ay pag-aari ng mga pribadong pamilya na tinatawag na elite. At hindi po ito pag-aari ng gobyerno ng Amerika. Kaya nga magtataka kayo, pati Amerika ay may utang sa Federal Reserve ng mahigit $20 trillion. Kaya nga si President Donald Trump gusto niyang buwagin ang Federal Reserve para maibalik sa kamay ng bawat gobyerno ang kapangyarihang mag-imprenta ng sarili nilang mga currency.
na nakabase sa value ng kanilang mga national assets o gold reserves. At pagkatapos limasin ang mga gintong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos sa New York, ay nilimas din ng Administrasyong Aquino ang 3,500 metric tons ng mga ginto ni Pangulong Marcos na nasa Central Bank ng Pilipinas. Ang Integrated Bar of the Philippines member, abogado na si Fernando Perito at ang dating tagapagsuri ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Rogelio Cantoria ay nagsampa ng kasong pandarambong at graft laban kay dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at 6 pang opisyal sa kanyang administrasyon. Kasama dito ang dating Justice Secretary Leila de Lima, dating Interior Secretary Manuel Marroas II, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, Chief Dealer ng Treasury Department na si Lorelei Fernandez at Senador Franklin Drilon para sa umano'y ipagpapadala ng 3,500 metric tons o $144 billion na halaga ng mga ginto sa Thailand na nagmula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na inaprubahan ni Aquino, De Lima, Rojas, Tetangco, Drilon at Purisima ang sertipikasyon ng pagpapadala sa Thailand noong Disyembre 2014 at ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 2014, ang 1 ounce ay nagkakalaga ng $1,181 at ang 1 metric tons is equivalent to 35,000 ounces. At ang tinangay naman ng Administrasyong Aquino ay nasa 3,500 metric tons. So aabot po ito ng mahigit $144 billion o mahigit 7 trillion pesos. Ang abogado na si Fernando Perito at ang dating tagapagsuri ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Rogelio Cantoria na nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas mula 1976 hanggang 1995 ay binanggit bilang batayan para sa kanilang reklamo ang BSP Circular No. 49 noong 2014 na nagsasabing pinahintulutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Bank of Thailand sa panahon ng Administrasyong Aquino ang pagpapalabas ng pondo kapalit ng nasabing mga ginto na gagamitin umano para sa mga humanitarian project.